Hey guys! Welcome back to another vlog! OMG! I'm so excited for today's video. Nakita niyo naman sa title. Mag-full face makeup tayo using Get Ready With Me products. Super excited ko nang ipakita sa inyo kasi tagal lang nandito, girl. So, if you wanna know my thoughts about it, please keep watching. So guys, magpo-full face makeup tayo and re-reviewin ko na rin sa inyo yung mga products nila one by one para malaman nyo kung ano ba yung maganda, yung worth it, bilhin, ganyan. Guys, finally flat na siya. Yung dark spots na lang siya kasi pina-facial ko na siya. And sobrang lalim niyang dalawang yan. Minorder ni ate yung mukha ko. And sabi niya kaya daw pabalik-balik kasi nandun lang sa loob yung pinaka-junk. So, kailangan tanggalin. So, ayun, share ko lang. Kaya siya pabalik-balik kada month or kada meron ako, ganun. So guys, mag-prep muna tayo ng skin. Meron silang primer. So this is yung kanilang All About That Base Makeup Prep Squad. And siya guys, yung primer nila. Ang ganda ng packaging. And this one is yung Jelly Primer. Ito lang yung available nung bumili ako sa Shopee nila. First na masasabi ko is ang ganda ng packaging nila. Ang aesthetic, clean, ganyan. Ever pa ako nakaka-experience ng nag-leak, ganyan. So far, so good pa naman yung mga products ko. Kasi yun yung issue sa kanila ngayon, yung mga nag-leak yung products. Pero sa akin, so far, okay naman siya. So, itong Jelly Primer nila is hydrating and moisturizing daw. Ginamit ko siya nung kasal and nagustuhan ko siya kasi umokay siya sa Maybelline Fit Me ko na foundation. First time na nagamit ko na primer na umokay doon sa Maybelline kasi hindi ako marunong gumamit ng primer. Pero ganito siya guys. Ayan, ganyan siya girl. Blend mo siya. For me ha, yung finish niya, parang nabablur niya yung skin mo. Parang siya may silicone ng konti. Ganun yung peg niya. So, na-blur niya guys. Amoy siyang baby powder. Nakalagay dito, this one contains glycerin, niacinamide, squalane, vitamin E, and recommended for normal combination and dry skin. And what I love about Get Ready With Me is meron sila kung saan pwede mong ilagay yung expiration. May isulat dito yung expiration date kung itatapon mo man yung mga box. Lalagyan ko muna tong isang side para makita niyo yung difference. Ayan, ganyan yung kinuha ko. So, dito lang ako maglalagay banda kasi dyan yung open yung pores. And then dito sa laugh lines kasi usually dyan ako nagkaka-crease. Ayan, as you can see, na-blur niya ng konti yung mga pores ko dyan compared dito sa T-zone. Yan tayo madalas ino-oil up. So, this one cost $499. May expiration date na pala dito, pero naglagay pa din sila ng parang pwede mong sulatan. One contains 30 ml of products. So, mahal yung mga nalagay sa mga products nila kasi maganda naman talaga yung quality. Yun lang i-expect nyo. In-spray later ko nga to eh. Next is their foundation. I really love the packaging. It's frosted and white cup. Really nakaka-social yung itsura niya. Problem sa kanya is mabilis siyang magdumi. So, ingatan nyo na lang. Meron sila ganyan din dito, which is nice. And, pag inopen mo, ayan! Naglilik siya. Kakasabi ko lang na hindi siya naglilik. Ayan. Nandyan lang siya sa lamesa. And, nakaiwalay kasi to, yung Get Ready With Me. Wala pa siya sa lalagyan niya. So, hindi siya nakatayo. Minsan na gumugulong-gulong siya. Dapat itayo nyo lang siya. And, ayan. Yan ang mangyayari pag hindi nyo in-store sa tamang lalagyanan. So, ayun. I-store nyo ng maayos. Let's see dun sa iba. Kasi nakapahiga lang sila doon sa may lamesa ko. Kasi nga, ibibideo ko siya. So, guys, tinry ko yung mga tester nila. And mali pa din ako ng shade na nakuha. I think wala ko exact shade sa kanila. So, kumuha ako nitong shade shifter nila. Wala siyang shade name. Ang weird. Nung nag-try ako sa tester nila, okay naman siya sa akin. Pero, pagdating nito, hindi ko na siya ka-shade. So, this one is in the shade M28 Almond. Medium neutral. So, feeling ko kasi neutral ako eh. Kahit na warm undertone talaga ako. Gray siya sa noo ko. Ito yung mga shade shifter nila. Meron caviar, snow, blue sky, sunset orange, a sunrise yellow, and matcha. Actually, nagustuhan ko tong shade shifter nila. Sana magkaroon sila ng mini version. Ang lalaki nung mga meron sila and $599. Nito kalaki guys kasi laki ng foundation kasi parang ginawa yata yun for muwas talaga yun, for makeup artist. So, ang mahal niya girl. Wala tayong pambili isa-isa. Saya pala niya gamitin girl. Dahil nga medyo grayish siya. Ang gagamitin natin is si Sunrise Yellow. Wait lang. Magpapump ako ng isang pump. Wait lang.
Ayaw, girl. Hala, nasira ako ba? Akala ko nasira ako, kinabahan ako. Pero, this one is, ayan, mga 2 pumps. Ayan si Almond. Ang ganda niya sa ibang parts ng face ko, pero sa noo ko, grayish siya. Lang tayo ng konting-konting sunrise yellow. Konti lang, as in, ganyan lang. Ex ko silang dalawa, guys. Ang dami ko nga yatang nakuha. Para lang maging warm undertone siya. This one is the original Almond. Ito yung pinaghalo ko. Yan, igaganyan ko na siya. Itong foundation nila, guys, amoy siyang skincare, Korean skincare. Ganun, the shade Match is Giving. So, i-blend ko na using a sponge. So, guys, ito yung side na meron. Ayan, as you can see, napantay niya yung kulay ko, pati kulay sa leeg. And then, ito yung side na wala. Kung nakikita nyo, very sheer lang siya. Pwede mo pa yan i-build. Meron palang orange dito, guys, and si Snow. Paghahaluin ko sila para makagawa ako ng color correct. Kasi wala akong pang color correct. This one is the sunset orange. Hahaluan ko lang siya ng konting white para maging peach corrector siya. Alam ko nakikita nyo, pero ayan. Kasi dami ko na ilagay na white. Yan, ganyan. Pag pinaghalo mo, naging peach na siya, guys. Tingnan nyo naman yung kulay niya sa dito, diba? Ng brush, lalagay ko siya sa under eyes ko and sa mga dark areas ko. Tignan natin kung ano magiging itsura niya. Diba? Nakagawa tayo ng peach correct. May palette sila talaga na mga mini. Dami mong magagawa doon sa shade shifter. Miss May, baka naman sana, diba? Makapaglabas ka. Kung may time ka lang naman, i-blend ko lang using a blending brush. Natin ang foundation tong may color correct. Meron pang natira dito. Ang dami, ayan o, sobrang messy ng kamay ko. Lalagay ako dito. Nagtimpla ako ng bago. So, ito na yung pangalawang lagay ko. It's very buildable. So far, for me, it's medium coverage. Here is my face na meron foundation. Kung makita nyo, luminous yung peg niya. Pero pag titignan ko siya sa lamin, mukha siyang matte. Ang drying niya sa face ko. Best ko na to na itry and same pa din yung effect niya dun sa face ko. Ayan, nakikita ko, nagkikik na siya here sa under eye. So, kailangan ko na siyang i-blend. So, ayun, sabi sa Shopee nila is medium coverage. True naman, kasi hindi niya natakpan yung mga dark spots ko dyan. Pero for me yung feeling niya para siyang full coverage kasi nagkikake siya sa ibang part ng face ko. Siya masyadong hiyang, ganun. Concealer na tayo using their Radiance Tint Concealer. I love their packaging. Sobrang ganda ng packaging nila. Yan, pag inopen mo, gusto ko yung mga gantong applicator, yung chunky applicator. This one is in the shade Custard, guys. Si shade Custard. Ganito din yung name nung shade ko sa NARS Concealer. Ito, shade ko talaga to. Alam nyo ba, nagamit ko na siya and ang ganda niya. Gusto ko tong concealer na to, guys, as in. Lagyan ko muna tong kabila, guys. Konti lang, dot lang, and itong dark, may dark spots dyan. Gusto ko tong concealer nila compared dun sa foundation nila. So, creamy, buildable, blendable, long-wearing, multi-use makeup base that can be used as a foundation, concealer, contour, bronzer, highlight, color correct, and eyelid primer. Kasi meron sila, ang dami na lang iba-ibang shade. This one costs 399 pesos. Ayan siya. Yan, nagustuhan ko yung formula nitong Radiance Tint nila. It's very creamy and hindi siya nagkikake sa aking face. O, diba? Ang ganda. Sakto-sakto yung shade sa akin. So, ito yung meron. Ito pa yung wala. So, parang baliktad nga ito. Parang mas hydrating tong concealer nila compared dun sa foundation nila. Ito naman, ginamitan ko siya ng sponge. And, o, diba? Ang ganda. Bet na bet ko talaga yung concealer nila. Kumuha kayo nito. Next is magli-liquid blush na tayo. Meron ako dalawang liquid blush na to. And ito lang yung available nila nung bumili ako. I have here yung kanilang Glow Tint and Milk Tint. Ayan. This one is yung Glow Tint, yung rose gold yung packaging. Ano naman yung Milk Tint. Ang shade niya is Pancake. One is si Manila. Super ganda nito ni Manila, guys. I swear. Shade Manila. Ganda niya, girl. Bagay na bagay siya dun sa ginagamit ko na blush. Maybelline Wine and para siyang NARS Orgasm, ganun. Pancake Milk Tint. Ayan, as you can see, si Glow Tint is my glow. Malamang, Glow Tint nga. Gamitin na lang natin sila parehas. Lalagay lang ako dito kasi sobrang pigmented niya. Gamit lang ako ng brush para makita nyo. So, ganyan siya. Ang ganda niya talaga. Uy! Charlotte Tilbury. Ayan, para siyang ganun, diba? Kahit wala akong ganun, pero ganito yung peg niya. Ang ganda. Girl, it's glowing. Who is she? May sheen siya, diba? Kunin nyo to si Manila. Ito yung meron and then ito yung wala. Gamitin ko ba to? Parang ayoko na siya gamit. I-try natin dito sa kabilang face. Parang konting-konti lang kasi ito super pigmented. Lalagyan ko na here. Wait lang. Pigmented siya self.
So, ayan siya guys. As you can see, Milk Tint in the shade Pancake. And ito si Manila. Pantayin ko lang para maganda naman yung itsura. Guys, pinantay ko na para naman hindi ako mukhang syunga, diba? Pinaghalo ko silang dalawa and ayan yung kinalabasan. Milk Tint is 349 pesos. 199 ko lang siya nakuha. This one is 337 ko lang siya nakuha. Nakasale pala siya nung check out ko. Si Glow Tint is 399 pesos. Kumuha kayo ng Milk Tint at saka ni Glow Tint, girl. Worth it. So, for our next is mag-bronze na tayo. Wala akong liquid na contour, powder lang. This one is si Get Ready With Me Shady Sunstick in the shade Boracay. Retractable siya. Ayan yung itsura niya. Swatch niya. Pakita ko sa inyo. Hindi ko pa to na-swatch at all. Ang ganda nung pagkakaano niya. Ang ganda nung shade na napili ko, which is si Boracay. And yung smell niya is amoy chocolate. Kaamoy siya ng Focallure na velvet na unang-una kong sinatch. Ganun yung amoy niya. So, iba kong review na nakikita ayaw nila nung amoy nito, pero wala namang kaso sa akin. Hindi ako dito, hindi ko na siya ihihiwalay. Tignan natin kung may smudge niya yung foundation. Tapos lalagay din ako here sa taas ng very, very light. Pag-blend using a brush. Ayan, very blendable naman siya. Hindi naman niya na-disturb yung foundation ko. Okay naman yung amoy for me. Hindi ko naman siya naaamoy. Sa jawline. Like it, it's very creamy, guys. And then, ito yung wala. So, you can see yung jawline ko. Nakita nyo dito na define yung jawline ko. Ang ganda! Perfect shade. Kukuha lang din ako para sa nose ko. Para naman ma-nose contour tayo. Diba? Yung iba kasi mabilis siyang matuyo. So, kailangan i-blend mo agad. Dito, blendable siya. So, may time ka pang para ayusin ang iyong ilong. So, hindi ko alam kung bakit siya naka-unlisted. Ibig sabihin ba, hindi na siya magkakaroon. Pero this one costs $449. $349 ko lang siya nakuha nung nakasale siya. Ngayon ko lang siya nagamit. First impression ko rin to. In fairness, I love it. So, mag-set na tayo ng face using their Get Ready With Me Powder Rush Loose Baking and Setting Powder. Yung shade na meron ako is si Bright and Pink. Sobrang curious ako sa TikTok and naglabas sila ng ganito. Yung mga nakikita kong pink, Huda Beauty yata yung basta international. And nagulat ako naglabas sila. So, unang-una kong binili along with the foundation and girl, favorite ko to. Sobrang sulit kasi may kasama siyang puff na ganyan. Sakto siya sa under eye. And sabi kasi doon, brighten siya ng under eye. So, for me, okay lang, sakto lang. Ginagamit ko siya as a pang-bake sa whole face. Lalagyan ko lang yung isang side para makita nyo. Ayan, tignan nyo, diba? Sobrang dali gamitin ng puff. Galing ko lang excess. And, ayan, bugs. Ito yung wala pa. And then, ito yung meron. Favorite ko talaga to, guys. Buti na lang nakaabot ako nito. Sold out siya ngayon. Kala ko hindi ko siya magagamit sa whole face ko kasi parang sinasabi nila pang under eyes lang siya since it's pink. Mag-work naman siya sa akin. This one costs 549 pesos. Medyo mahal siya pero worth it. Ito yung gamit ko. Hindi nagkikake yung mga ginagamit kong foundation. Sila yata yung locally na unang naglabas na ganitong fop. Makabili tayo ng ibang shades nila kasi ang ganda nung powder na to. After that, magbabrowse na tayo. I have here yung kanilang Brow Lip Max, yung color Rose Gold. Side by side, meron siyang pang-laminate and meron siyang pang-groom. A sturdy straight laminating brush to press down and laminate the brow. And si pang-grooming naman is a grooming brush with a shorter tapered one for a precise and clean application. So, hindi ko alam kung anong difference nila, guys. Kasi hindi ako fan masyado ng laminated brow. Pero itatry ko siya parehas para makita nyo yung difference nila. So, 399 pesos. Tapos, pag in-open mo, this one is si laminating side. Ayan. Makikita mo naman may nakalagay dyan, laminating. Nakakatakot kasi para siyang glue. Si Groom side. Ayan. As you can see, mas maliit yung one niya. So, let's try muna si laminating dito sa side na to. Uy! So, ito yung pang mga bushy brow. Parang namumuti siya, Weird. Ayan, tinry ko lang ng ibang brush kasi parang namumuti siya, girl. Nagbuo yung mga foundation, girl. Feeling niya is parang may pandikit sa kilay. Ito naman si Groom dito sa side. Tignan natin kung anong gagawin niya sa buhay. Yeah, okay. Namuo yung foundation dun sa kilay. Sobrang dikit na dikit siya, guys. Itong si laminate. So, mas gusto ko itong si Groom kasi mas natural tingnan yung itsura.
Parang napapalift niya lang ng very, very light. This one cost 399. Sana maglabas sila ng separate, yung si Groom and si Laminate. Kasi baka hindi ko magamit si Laminate. So, mas magagamit ko si Groom. Is mag-powder blush and powder contour na tayo. Quad palette nila, ayan. And alam nyo ba, yan nila ako ng extra ganito na palette. Kasi siguro naawa sila doon sa isang peraso na binili ko. So, para din maisip nila, para bumili pa ng tatlo. Kasi ayan o, kulang ng tatlo. Pero ayan, libre yung isang palette, which is nice. Salamat po. This one is si Donton, pang contour siya. Is si Nami, yung blush. Si Sakura, which is highlighter. This one is si Sky, highlighter topper. Itong nag-iisa is si Trailblazer, which is highlighter topper din. Is in the shade Nami. Donton, yung pang contour. Ayan, very light lang siya. Ayan, ito si Sky, guys. One is si Sakura, yung highlighter. This is si Trailblazer. Yan. Yung mga kinuha ko na shade. Okay guys, let's try to contour. Ang dami excess lang. Pero, ayan. Konti lang kasi baka maging grayish yung face ko. One is very subtle. Okay lang sa akin for everyday. Hindi naman ako araw-araw nagko-contour, guys. Yung iba ayaw nila, pero for me, okay lang. Yan. So, you can see, mas snatch na siya, diba? Compare dito sa kabila na. Guys, ang bronzer is para mabalik yung warm sa mukha mo and yung contour para magkaroon ka ng mga natural shadows sa face mo. Wala naman masyadong special dun sa contour. So, magbablush na ako. Ay, ang dami lang fallout dito sa apple of the cheeks. Uy, nice. Ang ganda ni Nami. Hindi siya ganun katingkad, katulad nitong ni Pancake. Agay pa rin siya sa skin tone ko. Ito ko lang din yung ilong ko. Kukontour ko na pala yung ilong ko. Nalimutan ko i-contour. Times, maganda siya sa ilong. Hindi siya sobrang warm tignan. Ba talaga pag nagkaka-knowledge na tayo. For first time ko mag-contour ng ilong na literal na pang-contour talaga. Etong si Nami na rin yung ilalagay ko sa lids ko since mahilig naman ako mag-monochrome look. Yung ayoko, ang dami ng fallout. Parang ang dami nasasayang. Pero yeah, lagay na natin si Nami dito. Ito si Nami sa eyes ko and ito yung wala. Gamitan ko nitong highlighter topper, Trailblazer. Fingers na lang yung gagamitin ko para makita nyo. Kita nyo ba? Oh my god, ang ganda. What the Sky, ayan yung medyo purple sa under eyes natin. Ang ganda, OMG, ang ganda. Ang dami fallout. Na rin yung ilalagay ko sa inner corners. Nakakaano lang yung fallout. Nalilimutan ko siyang tanggalin. Yan. Oh, diba? Sino ka, Jar? Next is mag-highlight na tayo. Gamitin ko si Sakura. Kuha lang tayo ng brush. Sakura, if gusto mo ng subtle pink, parang nag-glow from within ka lang. Tama yung blush mo. Ayan. Ayan siya. O, diba? Tapos, ito yung wala. So, ayan. Ang ganda. Tignan nyo. This one, itong palette nila is 299 siya. And yung mga nasa loob is 299 din. So, isipin nyo, isa-isa ko yun binili lahat. So, for our next is magli-lips na tayo. I'm using Get Ready With Me Lip Boost Sheer Balm in the shade Vodka. Uy, tingnan natin kung gano'n siya kahaba. Ayan, ganyan. One cost, 249 ko lang siya nakuha, pero 349 yung original price. In the shade Vodka. Nice. Very nice ng color. Ayan, this is in the shade Vodka. Balm siya pero ang thick ng consistency niya. Pag nilagay ko siya sa labi, guys, matingkad yung kulay niya sa akin. Pero ang ganda ng pigment niya. Nakukuha niya yung buong labi ko. Etong shade na Vodka is neutral medium pink siya. Hybrid lip mask and lip balm that is comfortable to wear. For our last is mag-spray na tayo. This one is yung kanilang Life Proof Fixing Spray in Radiant. Ito yung kinuha ko, yung Radiant. Kasi yung mga setting spray ko dyan is puro mga matte na siya. Yung itsura niya. Yung maliit lang yung binili ko kasi ang mahal. Ayan, may ball siya dyan para pag aalugin. 399 to 849. Ito yung 399. Maliit lang siya, girl. Mahal kasi nung malaki, girl. So, may layo baka naman. Charot! Ayan. Sobrang fine ng mist niyan. Ang sarap niya sa feeling. Ganon. Tapos, after niyan, glowing yung itsura mo since radiant na variant to. Hindi to yung matte. Gusto ko maging
glowy look, ito yung ginagamit ko. So guys, here is the final look. Yung nagawa natin na look using the Get Ready With Me products. Final thoughts lang sa mga products nila. First things first is mahal siya. Mahal siya kasi maganda yung formula and also yung packaging maganda din. Ang ayaw ko lang talaga is super tagal nila mag-restock ng mga product. Dapat nung unang labas ng milk teas, dapat isa-swatch ko na talaga siya. And na-sold out yung parang PR kinemerot nila. So, wala. Hindi ko na na-swatch. Kasi ang mahal, diba, kung bibilin ko isa-isa. And so far, so good naman ako sa mga packaging. Ang nakita nyo lang nag-leak is yung foundation. So far, okay naman yung mga ganitong packaging sa akin kasi usually ito yung mga concerns sila. Super love this tree, guys. Kunin nyo to. Ito, ganda nito. Lalo, ito si Manila. Tapos, yung concealer nila. Ito yung pinaka-favorite ko din. And also, yung powder. Ang ganda. Problem ko lang din sa palette nila cause it's white. And sanay naman na ako do na sa white kasi yung desk ko, diba, is white. So, kailangan mo lang siyang linisin every time kasi, ayan, matte yung finish niya and bilis siyang kapitan ng dumi. Lalo, yung mga palette nila madaming fallout overall. Ito lang yung concern ko. Minsan, pag napapadiin ako sa ilalim, umaangat siya, girl. Ganito kasi yan, girl. Ayan, o. Tapos, saka mo siya i-shoot na ganyan. So, ingatan nyo lang kasi baka malaglag or something. Yung contour nila, I like it na very subtle lang kasi sure ako sa ilong ko lang siya magagamit kasi I like to bronze lang sa face ko para mabalik lang yung warmth. Let me know, guys, kung gusto nyo i-swatch ko yung lahat ng shade nito. Pero, ewan ko lang kung makuha natin lahat ng shades kasi halos lahat sold out. Siya sobrang nakaka-bothered sa labi. Ito si Lip Boost kasi may mga lip balm na sobrang nakaka-bother sa labi. And parang feeling na naglalaway ka na ganun. Yung brows ko, so far, so good pa din. Nakadikit pa din siya. Itong part na to si laminate. Halos lahat nagustuhan ko and worth it naman yung pag-spray later ko. So, I think that is it for today's video. I hope you guys enjoyed and sana nag-enjoy din kayo. Ang tagal kong hinintay ito na makapag-review ako nitong Get Ready With Me. And let me know, guys, kung ano pang gusto nyong i-review ko from Get Ready With Me. Kasi meron silang mga bagong release din ngayon. So, kung nagustuhan mo itong video to, don't forget to like, comment, subscribe. Thank you guys for watching. See you in my next vlog. Bye!